Ito ay kwento ng isang simpleng pamilya. Si tatay, si nanay, ang kanilang 7 taong gulang na anak, at si Lola, ang matandang ina ni tatay. Dahil sa katandaan, mahina na si Lola. Nanginginig na ang kanyang mga kamay, malabo ang mga mata, at madalas wala ng lakas humawak ng kahit ano. Tuwing oras ng kainan, doon nagiging mahirap ang lahat. Nadudulas ang plato, nababasag ang baso, at natatapon ang sabaw sa mesa. Minsan nga, sa suot pa niya ang damit. Noong una, nagtiyatyaga pa ang mag-asawa. Pero, aminin natin, kapag paulit-ulit at pagod ka na sa trabaho, unti-unting pumapasok ang inis, di ba? Hanggang sa isang araw, dahil napuno na sa ligpitin ng lalaki, kumuha siya ng isang lumang baon ng niyog. Nilinis niya ito, inukit at pinakhinis para maging parang mangkok. "Dito ka nakakain mula ngayon, inay," sabi ng lalaki habang inilalapag ang bao sa harap ng matanda para hindi na mababasag. Samang-ayon lang din ng asawa niya. Siguro dahil naiinis na rin sa dumi o para lang matapos na ang usapan. Kaya mula noon, sa baon ng niyog na kumain ng matanda araw-araw. Walang kibo ang lola. Tahimik lang siya. Nahihiya ang mga mata at mag-isang kumakain sa isang sulok malayo sa hapagkainan ng pamilya. Lumipas sa mga buwan. Isang hapon, naabutan nila ang kanilang maliit na anak na nakaupo sa may hagdanan. Tahimik ang bata, pero may pinagkakabalahan ng maliit niyang kamay. Nilapitan siya ng mag-asawa at nakita nilang may hawak siyang 2 maliit na baon ng niyog. Pilit na pinapakinis gamit ang isang pirasong bato. "Anak, anong ginagawa mo?" tanong ng ama. Tumingin ang bata sa kanila. Ngumiti ng inosente at buong pagmamalaking sinabi, "Inihahanda ko na po ang kakainin niyo, tatay, nanay, para may magamit kayo kapag tumanda na kayo." Para bang huminto ang ikot ng mundo. Sandaling iyon, lahat ng nabasag na plato, lahat ng masasakit na salita, at guntong hininga ay bumalik sa kanilang alaala tulad ng isang bagsik na alon. Naisip nila, nanonood at natututo pala ang kanilang anak, hindi mula sa kanilang mga pangaral, kundi sa kanilang mga gawa. At ang naituro nila sa kanya ay kung paano magpadaya sa mga matatanda. Walang nakapagsalita sa mag-asawa. Tahimik na tumulo ang luha sa kanilang mga pisngi. Pero maganda sa mga kwentong tulad nito, maaari itong maging paalaala o kaya naman ay salamin. Tayo ang pumipili kung paano natin tatapusin ang sarili nating kwento. At pinili ng mag-asawa na ayusin ang lahat. Nang gabing iyon, itinabi nila ang baon ng niyog. Inakay ng lalaki ang kanyang ina, hinawakan ng nanginginig ditong kamay patungo sa gitna ng hapagkainan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagmamahal. Dahil sa tahimik na pagtanggap na balang araw, ang mga kamay naman nila ang mangangato. Ang mga mata naman nila ang lalabo. At baka sakali, sa pagdating ng araw na iyon, maalala rin ng anak nila ang pagmamahal na iyon. Iyan ang kwento natin ngayon. Simple lang pero madalas sa mga pinakasimpleng bagay ang mag-iiwan ng pinakamalalim na sugat at aral sa puso. Hanggang sa muli, maging mabait tayo sa isa't isa, lalo na kapag may maliit na matang nanonood.